Sobrang hirap ng buhay ni Venice. Wala na siyang mga magulang at mag-isa na lang siyang naninirahan. Bukod doon ay hindi ba siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Walang pera at para bang nawawala na siya ng pag-asang mabuhay. Palagi siyang umiiyak gabi-gabi dahil sa dami ng problema niya. Gustong-gusto na niyang makawala sa lahat ng problema kaya naman napagpasyahan niya na lang na wakasan na ang buhay niya. Kumuha siya ng lubid sa bahay niya at nagtungo siya sa kakahuyan malapit sa bahay niya. Isinabit niya ito at akmang wawakasan na niya ang buhay niya nang bigla siyang nakarinig ng pag-iyak. Napatigil siya sa ginagawa niya at muling pinakinggan ang narinig niya. Kaagad niyang inikot ang paningin niya sa buong kakahuyan at nahagip ng mata ni Venice ang isang baby sa may hindi kalayuan. Kaagad siyang bumaba sa may puno at nagtungo sa gawi ng sanggol. Nang mapalapit si Venice sa may sanggol ay tumigil ito sa pag-iyak. Kaagad itong kinalong ni Venice at pinagmasdan niya ang sanggol. "Ang cute-cute mo naman. Nasaan kayang mga magulang niya?" Tanong ni Venice sa sarili niya bago niya hinaplos ang pisngi ng sanggol. Nakangiti ang sanggol habang nakatingin ito kay Venice. Hindi napigilan ni Venice na mapangiti. Doon niya na-realize na niligtas siya ng sanggol na ito sa masama niyang balak gawin. Naalala rin ni Venice ang mga magulang niya. Doon niya napagtanto na magagalit sa kanya ang mga magulang niya kapag sinayang niya lang ang buhay niya. Biglang nagkaroon ng rason si Venice para mabuhay at yon ay ang sanggol. "Maraming salamat, munting anghel. Nang dahil sa iyo ay nagkaroon muli ako ng rason para maging matatag at ipagpatuloy ang buhay ko." Lumuluhang saad ni Venice bago niya hinalikan sa noo ang sanggol. Napagpasyahan niyang iuwi ang sanggol at alagaan ito. Makalipas ang halos 6 na taon ay malaki na ang sanggol na nakita ni Venice. Pinangalanan niya ang sanggol na yon ng Cheska. Lumaki si Cheska na mabait at masunuring bata. May pagkasutil siya paminsan pero palagi niyang sinusunod ang mama niya. Mahal na mahal ni Venice si Cheska. Palagi siyang nagtatrabaho ng maigi upang mabili niya lahat ng gusto ni Cheska. Pero hindi katulad ng ibang bata si Cheska. Mas gugustuhin niya pang makasama ang mama niya kaysa bumili ng maraming mga laruan. Kasalukuyang naglalaro si Cheska habang si Venice naman ay kausap ang kaibigan niya na si Rain. "Kulang pang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Baka interesado kang magtrabaho. Malaking sahod doon, besh." Pag-aalok ni Rain kay Venice. Nagdadalawang isip si Venice dahil umaga hanggang hapon ang trabahong inaalok ni Rain. Nag-aalala siya dahil walang mag-aalaga kay Cheska. "Gusto ko sana kaso, sino mag-aalaga kay Cheska? Alam mo namang wala na akong mga kamag-anak, diba?" Saad ni Venice dahilan para mapangisi si Rain. "Hindi mo na kailangan pang mag-alala para dyan. Ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko ay may nursery room. Doon iniiwan ng mga employees sa mga anak nila. May nag-aalaga sa kanila at maraming mga exciting activities na pwedeng gawin doon. Wala yung bayad at susunduin mo na lang ang bata doon kapag uuwi ka na." Saad ni Rain dahilan para mapaisip si Venice. Bibigyan rin ang mga bata ng healthy foods doon at siguradong mag-e-enjoy si Cheska doon. "Sige na, magtrabaho ka na doon. Sayang, ang laki pa naman ng sahod doon." Pamimilit ni Rain. Napabuntong hininga naman si Venice bago siya tumango. "Maayos naman kung may nursery room, diba? Para hanggang trabaho ay kasama ko si Cheska. Saka pwede kong bisitahin ang anak ko tuwing free time ko. Malapit na rin kasi mag-7th birthday si Cheska at alam kong gusto niyang mag-birthday ng may handa." Saad ni Venice sa sarili niya kaya naman tuwang-tuwa na inabot sa kanya ni Rain ang papel na fill up ni Venice. Doon nagsimula ang pagtatrabaho ni Venice sa Siam Company. Madali lang ang trabaho niya doon dahil maghapon lang siyang nagtitipa sa keyboard. Bukod doon ay nag-e-enjoy palagi si Cheska kapag nasa nursery room. Marami siyang naging kaibigan doon dahilan para mapanatag ang loob ni Venice at ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho doon. Sa kabilang banda naman ay naiinip na ang isang lalaki habang nakaupo ito sa may swivel chair. "It's so boring here." Inis na saad niya bago siya tumayo at nagpunta sa may bintana. Doon niya pinagmamasdan ang mga sasakyan na umaandar. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa noon ang assistant niya. Mr. Chase, hindi na natapos ng assistant niya ang sasabihin nito nang pigilan siya ni Chase.
Kung walang katuturang ibabalita mo sa akin, umalis ka na. Malamig na saad ni Chase habang nakatingin pa rin ito sa bintana. Sorry po pero wala pa rin po talaga. Pero base po sa pag-iimbestiga namin, namatay na pong dati niyong kasintahan noon na si Ma'am Leia. Pero ang anak niyo po ay buhay pa. Nakausap na po namin ang kumuha sa anak niyo pero ang sabi niya po ay iniwan niya sa kakahuyan ng bata. Aniya, dahilan para mainis si Chase. What the hell? Nasaan yung anak ko ngayon? Inis na tanong ni Chase dahilan para mapapikit sa takot ang assistant niya. Pinuntahan po namin ang lugar kung saan iniwan ng lalaking anak niyo at may nakapagsabi po sa amin na may babae pong nakapulot sa sanggol. Pero hindi po nila nakilala kung sinong babaeng yun. Pagpapaliwanag ng assistant ni Chase dahilan para mapanatag ang loob niya. May possibility po na buhay ang anak niyo. Dagdag pa nito. That's good. Keep investigating. Utos ni Chase at nagpasalamat naman ang assistant niya bago ito lumabas ng opisina niya. Sana magkita na tayo, anak ko. Nakangiting Aniya bago napagpasyahan ni Chase na lumabas ng opisina niya. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa nakarating siya sa may tapat ng nursery room. Nagtaka siya dahil parang ang daming employees na nandoon. What are they doing here? Isn't nursery room supposed to be for children's, not for the adults? Nagtatakang tanong ni Chase sa sarili niya bago siya pumasok. Napansin niya rin na parang ang lahat ng tao doon ay nakatingin lang sa iisang gawi. Ang cute niya, no? Saad ng isa sa mga employees. Oo nga, para siyang isang anghel na natutulog. Saad naman ng isa pang empleyado. Napatigil naman silang lahat nang magsalita si Chase. Anong ginagawa niyo dito? Hindi pa oras ng trabaho ngayon? Malamig na tanong ni Chase dahilan para mapatingin sa kanya ang mga empleyadong nandoon. Humingi sila ng paumanhin kay Chase at lumabas na mula sa nursery room. Nang makaalis na ang mga empleyado ay naiwan si Chase at ang mga nag-aalaga sa bata doon. Nang mapatingin siya sa gawi nila ay nahagip ng mata niya ang isang magandang bata na natutulog doon. Mahimbing itong natutulog habang yakap-yakap ang isang teddy bear. Doon rin napansin ni Chase na nag-iisa na lang ang batang yon sa nursery room kaya naman nagtaka siya. Where are the other kids? Tanong ni Chase. Kanina pa po sila umalis. Kasalukuyan pong night shift ang mama ng batang ito kaya nandito pa rin siya hanggang ngayon. Pagpapaliwanag ng babaeng nag-aalaga sa mga bata. Oh, kayo, anong oras kayo uuwi? Tanong ni Chase sa kanila. Kapag po tapos nang magtrabaho ang mama ni Cheska, kawawa naman po kasi yung bata kapag iniwan ko siyang mag-isa dito. Saad ng babae habang si Chase naman ay tinititigan si Cheska. Para bang may naaalala siya kapag nakikita niya ito. Pamilyar ang mukha ng batang to. Nagkita na ba kami noon? Tanong ni Chase sa sarili niya. Go home. Ako na magbabantay sa batang to. Utos ni Chase bago siya umupo sa tabi ni Cheska. Sigurado po kayo, sir? Baka po late pa umuwi ang mama niya. Hindi na natapos ng babae ang sasabihin niya nang magsalita si Chase. Just go home. Ako nang bahala sa batang to at umuwi na kayo. Aniya kaya naman nagpaalam na sa kanya ang mga babaeng yon bago sila nagpasalamat at umalis. What am I doing? Guess I'll just stay here and sleep since tulog naman yung bata. Saad ni Chase bago siya naglatag ng kutsyon sa may tabi ni Cheska at nahiga doon. Maya-maya lang ay nakaramdam na ng antok si Chase at hindi inaasahang nakatulog na siya sa loob ng nursery room. Ay, kapagod! Saad ni Rain habang nag-aayos na sila ng gamit ni Venice. Kasalukuyan ng 3:00 ng madaling araw at ngayon lang sila natapos. Kinabukasan ay linggo at wala silang pasok. Finally, makakauwi na tayo, no? Sigurado kong tulog na si Cheska. Saad ni Venice bago sila umalis doon. Oo nga, pero teka, nakita kong umalis na kanina sila Emily. Ibig sabihin, solo lang si Cheska doon? Pagtutukoy ni Rain sa nag-aalaga sa mga bata. Ibig sabihin, walang nagbabantay kay Cheska doon? Tara, pumunta na tayo sa may nursery room. Pag-aaya ni Venice. Sorry besh, hindi na kita masasamahan. Nasa labas na kasi boyfriend ko at pupunta pa kami sa ospital. Aniya at nagpaalam naman sila ni Venice sa isa't isa. Bakit ngayon niya lang sinabi sa akin?
Baka natatakot ang anak ko dun. Nag-aalalang sabi ni Venice bago siya tumakbo sa hallway papunta sa may nursery room. Nang buksan niyang nursery room ay nabigla siya sa nakita niya. May lalaking natutulog doon at may nakapalibot na maraming teddy bear sa kanya. Habang si Chaska naman ay nakaupo sa tabi ng lalaki. Sinong lalaking to? Bakit siya natutulog sa nursery room? Nagtatakang tanong ni Venice. Shh! Mama! Huwag ka pong maingay. Natutulog po si Kuyang Pogi. Saad ni Chaska bago lumapit sa kanila si Venice. Sinong lalaking yan, anak? At bakit dito siya natutulog? Tanong ni Venice sa anak niya. Ewan ko rin po, Mama. Kakagising ko lang po kanina at nandito na po siya. Ang pogi niya po, no, Mama? Bagay po kayo. Nakangising saad ni Chaska. Umupo naman si Venice sa tabi ng lalaki at pinagmasdan niya ang mukha nito. Ang tangos naman ng ilong niya. Sinong lalaking to at bakit ang gwapo niya? Tanong ni Venice sa sarili niya. Habang pinagmamasdan niya yung lalaki ay bigla siyang nakaramdam ng antok. Mama, inaantok po ulit ako. Tulog muna po tayo dito. Saad ni Chaska. Sa isang iglap ay para bang nawala na ng enerhiya si Venice na gumalaw kaya wala sa wisyo siyang tumabi sa anak at nahiga. Wala pang 5 minuto ay nakatulog na sila ni Chaska. Kinaumagahan ay tulog pa rin sila Chase, Venice at Chaska. Sa may hindi kalayuan ay may 2 tao na nag-uusap. Sa tingin mo, bakit kaya hindi umuwi si Kuya kagabi? Tanong ng isang babae sa kapatid niya habang naglalakad sila sa may hallway. Baka nakatulog si Kuya sa bahay ng girlfriend niya, Chanti. Saad naman nung lalaki. San mo naman nakuha yan, Charles? Matagal nang walang girlfriend si Kuya. Ang last girlfriend ni Kuya ay si Ate Lea, di ba? Tanong ni Chanti kay Charles nang mapadaan sila sa may nursery room. Teka, parang may tao dun. Tara, tingnan natin. Pag-aaya ni Charles. Napatakip sila ng bibig nang dahil sa nakita nila. Nandun kasi ang kuya nila at may kayakap itong babae habang natutulog. O to the M to the G! Totoo ba itong nakikita natin, Charles? Hindi ba tayo namamalik mata? Gulat na tanong ni Chanti sa kapatid niya. Kung nakikita mong may kayakap si Kuya, ibig sabihin hindi tayo namamalik mata. Saad naman ni Charles. Bigla namang napangisi si Chanti at kinuha niya ang cellphone niya. Kinuhanan niya ng maraming litrato si Chase kasama si Venice at Chaska. Happy family! Nakangising ani ni Chanti bago niya sinend sa mga magulang nila ang pictures nila Chase. Habang pinagmamasdan nila yung tatlo ay biglang nagising si Venice. Akmang tatayo na siya nang maramdaman niyang may mabigat na bagay ang nakapatong sa kanyang tiyan. Bigla ring naamoy ni Venice ang panglalaking pabango at amoy mamahalin nito. Nang imulat niya ang kanyang mata ay nabigla siya nang makita niyang may nakayakap na lalaki sa kanya. Kaagad naman siyang napatayo sa gulat at hinampas niya ng unan si Chase. Nagising naman si Chase at sinusubukan niyang pigilan si Venice. What the hell, woman? Stop hitting me! Sigaw ni Chase. Akmang tatayo na si Chase nang bigla siyang nadulas dahil sa kumot kaya naman natumba siya kay Venice. Ang ending ay nakapatong si Chase kay Venice at sobrang lapit na ng mukha nilang dalawa. Bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko? Sobrang lapit niya sa akin. Kaunting galaw lang ay magtatama ng aming labi. Hinihingal na saad ni Venice habang nagtititigan sila ni Chase. Tahimik silang pinagmamasdan ni Chanti at Charles sa gilid habang nagtititigan si Chase at Venice. Ang aga naman ng love quarrel niyo, kuya. Bigla ang saad ni Charles dahilan para mabigla si Chase at tuluyan siyang napasubsob kay Venice. Doon nagtama ang labi ng dalawa. Parang tumigil ang mundo ni Venice nang maramdaman niya ang malambot na labi ni Chase sa labi niya. Oh, yan na ba yung tinatawag na good morning kiss? Masarap ba, kuya? Pangaasar ni Charles. Bigla namang nabalik sa wisyo si Venice kaya kaagad niyang itinulak si Chase. Yung first kiss ko. Parang batang saad ni Venice bago nito hinawakan ng labi niya. What the? Bakit mo inaalala yung first kiss mo? Don't tell me, wala ka pang first kiss. Taas kilay na tanong ni Chase kay Venice.
Maluha-luha naman siyang sinagot ni Venice ng, "Oo, bakit ba? Gagi, magdanako ka ng first kiss?" Sigaw ni Venice dahilan para magising si Cheska. "That's impossible, woman. May anak ka na nga tapos wala ka pang first kiss? Sira ulo ka ba?" Inis na saad ni Chase habang si Cheska naman ay nagkukusot ng mata. "Bakit po kayo nagsisigawan, Mommy?" Tanong ni Cheska bago siya humikab. "Tara na anak, may lalaking nagnanakaw ng first kiss dito. Uuwi na tayo." Saad ni Venice bago siya tumayo at akmang maglalakad na siya nang bigla siyang matumba. At hindi inaasahang kay Chase siya napasubsob. Kung noon si Chase ang natumba, si Venice naman ngayon. Kabaliktaran sa nangyari kanina ang nangyari ngayon. Si Venice naman ay nasa ibabaw ni Chase. "Mommy, are you okay po ba?" Hindi na natapos ni Cheska ang sasabihin niya nang madulas rin siya dahilan para masagi niya si Venice at muling nagtama ang labi ni Chase at Venice. "Double kill!" Natatawang saad ni Charles dahilan para mamula na parang kamati si Venice. Kaagad siyang bumitaw sa halikan nilang dalawa at sinampal niya si Chase. "Ouch!" Saad ni Charles na para bang siya yung nasaktan habang si Chase naman ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. "Shut up!" Sigaw ni Venice bago muling tumayo at binuhat na niya si Cheska. "Ingat babae, baka mahulog ka ulit sa kuya namin." Nakangising saad ni Shanti pero hindi siya pinansin ni Venice at umalis na sila ni Cheska doon. Namumula pa rin si Venice habang naglalakad sila papalayo sa lugar na yon. Puwisit! 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 Hindi lang isang beses, 2 beses niya akong nahalikan." Inis na saad ni Venice. Mama? Ako po yung may kasalanan sa second kiss ninyo. Nadulas po kasi ako, Mama. Sorry po." Paghingi ng tawad ni Cheska kaya naman napatigil sa paglalakad si Venice. "It's okay anak, hindi mo kasalanan yon. Yung lalaking yon ang may kasalanan." Saad ni Venice bago niya binuhat si Cheska. Makalipas ang ilang buwan ay hindi na muling nakita pa ni Venice si Chase. Napanatag naman ang loob niya dahil kapag nakita niya si Chase ay para siyang sasabog sa inis. Bukod doon ay nagtataka rin siya dahil hindi nawawala sa isipan niya ang lalaking yon. Palagi ring nagfa-flash sa utak niya yung mga pangyayaring gusto na niyang kalimutan. Kasalukuyang nagtatrabaho si Venice nang lumapit sa kanya ang assistant ng pinaka-boss nila. "Miss De La Torre, ipinapatawag ka ni Mr. Mondes sa may opisina niya." Saad ng assistant kaya naman nagtaka si Venice. "Bakit kaya ako pinatatawag ni Mr. Mondes? May mali ba akong nagawa?" Sa akong iisipin, itong first time ko na makikita ko si Mr. Mondes. Hindi naman kasi nalabas ang opisina yon tuwing umaga eh. Saad ni Venice sa sarili niya bago niya inayos ang table niya at sumunod doon sa assistant ng CEO. Habang naglalakad sila ay biglang napaisip si Venice. Ano kayang itsura ni Mr. Mondes? Sa 6 na buwan kong pagtatrabaho dito, hindi ko pa talaga nakikitang mukha ng boss namin. Palagi kasi akong morning shift eh. Sabi nila tuwing gabi lang daw yun lumalabas sa opisina niya. Para siyang vampira no? Parang takot sa araw. Saad ni Venice habang nag-iisip siya. Maya-maya lang ay nakarating sila sa may opisina ni Mr. Mondes. Kumutok muna sila Venice bago sila pumasok. Halos naiga ang dugo sa mukha ni Venice sa nasaksihan niya. "Masarap ba ang cookies, baby?" Tanong ni Chase habang kumakain sila ng cookies. "Opo, Kuyang Pogi. Matanong ko lang po, may mani po ba ang cookies na to?" Tanong ni Cheska. "No, baby. I'm allergic to nuts." "Why?" Tanong ni Chase. "Allergic rin po kasi ako sa mani. Kaya po, di ako pwede ng Mama?" Gulat na saad ni Cheska nang magtama ang mga mata nila ni Venice. "Ano ginagawa mo dito, anak? Ikaw lalaki. Bakit mo dinala ang anak ko dito?" Inis na tanong ni Venice bago niya sinamaan ng tingin si Chase. "Chill, woman. Solo lang si Cheska doon sa nursery room, kaya dinala ko siya dito. Also, bala ko nga palang palitan ng trabaho mo. Magre-resign na kasi si Jana kaya naman, ikaw ang gusto kong pumalit sa kanya bilang sekretary ko."
Pag-aalok ni Chase kay Venice. What? Sira ulo ba tong lalaking to? Sa tingin niya ba, papayag ako pagkatapos yung nakawin ng first kiss ko na pinakaiingatan ko? Asa siya? Inis na saad ni Venice sa isip niya. Akmang sasabihin na niya kay Chase na hindi siya papayag nang magsalita si Chaska. Kapag po ba naging assistant mo po si Mama, palagi rin po ba akong nandito? Tanong ni Chaska kay Chase. Oo naman baby. 'Di ba, you love watching Barbie movies? Bibili ako ng maraming ganun para manonood ka na lang dito palagi habang nagwo-work ako at ang mama mo. Nakangiting saad ni Chase dahilan para mainis si Venice. Wow, talaga po! I love Barbie so much po! Masayang saad naman ni Chaska. At talaga namang sinuhulan mo pa yung anak ko. Saka, bakit nakikibaby ka? Hindi mo naman anak si Chaska. Taas kilay na tanong ni Venice dahilan para mapangisi si Chase. Soon, magiging anak ko si Chaska kapag naging tayo na. Saad ni Chase bago niya kinindatan si Venice. Bigla namang namula si Venice dahil sa sinabi ni Chase. Mama, ayaw mo po bang maging assistant niya? Kasi kung papayag ka po, ay dito ka lang po mag-work ay makakasama po kita maghapon. Saad ni Chaska. Napangisi naman si Chase dahil naaayon ang nangyayari sa plano niya. Plano niyang paibigin si Venice para mapalapit kay Chaska. Dahil si Chaska ay ang anak ni Chase. Nalaman niya ang tungkol doon dahil ipinahanap niya sa mga tauhan niya ang babaeng kumuha sa bata at yon si Venice. Oo nga, pumayag ka na Venice. Ayaw mo bang makasama ang anak mo? Tanong ni Chase habang si Venice naman ay nagdadalawang isip. Pinag-isipan muna ni Venice ng mabuti ang naging desisyon niya bago siya napabuntong hininga. Totoong gusto niyang makasama si Chaska palagi pero ayaw niya rin makita palagi si Chase. Fine, I'll be your assistant. Pero wag mong susubukin halikan ako ulit. Taas kilay na saad ni Venice dahilan para matawa si Chase. Yeah. Now, as your first job as my assistant, come sit with us here in the sofa because we're going to watch latest Barbie movie. Saad ni Chase kaya naman walang nagawa si Venice kung hindi sumunod. Sa mga sumunod na araw ay palaging nagbabardagulan si Chase at Venice. Palagi na lang silang nag-aaway kahit sa maliit na bagay lang. Pero bukod sa pag-aaway nila ay mayroon rin namang mga oras na kalmado silang dalawa. Maagang pumasok sa trabaho si Venice at hindi niya kasama ngayon si Chaska. Birthday kasi ng kaibigan ni Chaska na kapitbahay nila kaya hindi sumama dahil may birthday party. Mapagkakatiwalaan ng kanilang kapitbahay kaya naman panatag ang loob ni Venice na maayos ang kalagayan ni Chaska. Nang makarating siya sa may opisina ay naabutan niyang natutulog si Chase doon. Kaagad niya itong nilapitan at pinagmasdan. Habang tinititigan ni Venice si Chase ay biglang nag-flash sa utak niya ang unang encounter nila ni Chase. Bigla namang namula si Venice nang maalala niya yung 2 beses na halikan nilang dalawa. Kainis naman. Bakit pa kasi pumasok pa yun sa isip ko? Saka, bakit hindi ko makalimutan ang pangyayaring yun? Para bang kahapon lang nangyari yun dahil nararamdaman ko pa rin ang malambot niyang labi sa aking labi. Namumulang saad ni Venice sa sarili niya. Pero napatigil siya sa pag-iisip nang mapansin niyang namumula si Chase at pinagpapawisan. Nakabukas naman ang aircon Bakit kaya siya pinapawisan? Nagtatakang tanong ni Venice bago niya hinawakan ang noo ni Chase. Doon niya napagtanto na nilalagnat pala si Chase dahil mainit ito. Hala, sir, nilalagnat ka. Saad ni Venice bago niya kinapa ang leeg ni Chase at mainit din yon. I feel cold. Saad ni Chase kaya naman kumuha si Venice ng kumot sa cabinet at kinumutan niya si Chase. Teka, ikukuha lang kita ng tubig at gamot. Saad ni Venice at akmang aalis na siya nang hawakan ni Chase ang kamay niya. Walang pasabing hinigit ni Chase si Venice dahilan para mapapatong ito sa kanya. Mahigpit niyang niyakap si Venice bago muling ipinikit ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. Ikukuha kita ng gamot.
Saad ni Venice habang nagpupumiglas siya pero mas lalo pang hinigpitan ni Chase ang pagkakayakap niya kay Venice. Don't leave. Just stay here with me and sleep. Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Venice. Sira ulo ba siya? Para namang tatagal ako ng nakapatong sa kanya. Saad ni Venice sa sarili. Ang kulit. Hindi kita bibitawan kaya wag mo nang subukang tumakas. Saad ni Chase kaya naman wala nang nagawa si Venice kung hindi humiga sa ibabaw ni Chase. Hindi nagtagal ay parehas silang nakatulog sa ganong pwesto. Simula nung araw na yon ay parang iba na ang naging trato ni Chase kay Venice. Para bang kung umusta siya ay girlfriend niya na si Venice. Habang si Venice naman ay nagtataka pero masaya rin siya at the same time. Masaya naman si Cheska dahil parang may papa na siya kapag kasama nila si Chase. Kaya naman gusto niya nang maging papa si Chase. Kasalukuyang nagtatali ng buhok si Venice habang si Cheska ay nanonood ng Barbie movie. Ang ganda mo talaga, Venice. Saad ni Chase habang pinagmamasdan niya si Venice. Ang random naman yan. Pero thank you. Pagpapasalamat ni Venice bago niya nginitian si Chase. Nga pala, gusto kitang makausap na tayong dalawa lang. Okay lang ba? Tanong ni Chase at pumayag naman si Venice. Sige ba? That must be important kasi gusto mo tayong dalawa lang. Sabi ni Venice nang matapos na siyang magtali ng buhok. Yeah. Ang mga kapatid ko na munang bahalang magbantay kay Cheska mamaya habang wala tayo. Saad ni Chase bago niya isinarado ang laptop niya. Kinagabihan ay nagpunta sila sa isang mamahaling restaurant upang mag-dinner. Nang maka-order na sila ay tinanong na ni Venice si Chase. Ano nga palang gusto mong sabihin sa akin? Di ba sabi mo gusto mo akong kausapin? Tanong ni Venice. Oh yeah, about that. Oh God, I think I'm gonna chicken out. Saad ni Chase bago siya napakamot sa ulo niya. Ano ka ba? Sabihin mo na. Saad naman ni Venice. What if I tell you that I love you? Alam kong parang masyado akong mabilis, pero hindi ko na kayang itago. Pag-amin ni Chase kay Venice, nabigla naman si Venice sa sinabi niya. Hindi sa ayaw niya kay Chase pero hindi pa siya sigurado. Pero may anak ako. Sagot ni Venice. Okay lang. Willing akong maging ama ni Cheska, Venice. Handa akong gawin ang lahat para sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Chase said sincerely before holding Venice's hands. Namula naman si Venice sa kilig. Tanggap niya ako? Kahit na may anak na ako? Seryoso ba talagang pagmamahal niya sa akin? Hindi ako makapaniwala dahil wala pa akong nakakarelasyon simula nang ipinanganak ako. Perong tanong, handa na nga ba ako? Saad ni Venice sa sarili niya habang nakatingin siya kay Chase. Gusto ko kayong pasayahin at makasama habang buhay. Malambing na saad ni Chase. Mahal niya kami ng anak ko at kung tutuusin, mahal ko na rin siya. Hindi naman siguro masama kung magmahal ako, di ba? Tsaka, alam ko rin na parang ama na ang turing sa kanya ni Cheska. Napangiti na lang si Venice bago siya tumingin kay Chase. Mahal rin kita, Chase. Saad niya dahilan para mapangisi si Chase dahil naaayon ang nangyayari sa pinagpaplanuhan niya. Plano niyang paibigin si Venice para malegally adopt niya si Cheska at pagkatapos nun ay iiwanan na niya si Venice. Simula kasi nung nalaman niyang namatay na ang tunay na ina ni Cheska ay wala na siyang balak pang magmahal ng iba. Makalipas ang halos 1 taon nilang relasyon ay maayos ang lahat. Nagtatrabaho pa rin si Venice bilang assistant ni Chase. Masaya silang nagmamahalan at namumuhay. Magpipitong taong gulang na si Cheska sa susunod na linggo kaya naman naging busy ang magkasintahan. Maayos naman ang lahat pero nagtataka si Venice. 1 buwan na kasing delay ang regla niya. Bukod doon ay palagi rin siyang gutom at inaantok palagi. Sinabi niya kay Rain ang tungkol doon at napasigaw naman ito sa tuwa. Bakit ka sumigaw? May mali ba? Nagtatakang tanong ni Venice habang nasa bahay siya ng kaibigan.
Wala naman, Besh. Pero signs kasi yan, nabuntis ka. Tell me, nagjujujuga na ba kayo ni Chase? Nakangising tanong ni Rain dahilan para mamula sa hiya si Venice. Grabe naman tong kaibigan ko. Napaka-straightforward magtanong eh. Saad ni Venice sa sarili niya bago niya sinagot ang tanong ni Rain. Siyempre, may nangyari sa amin ni Chase. Hindi naman may iwasan yun eh. Pag-amin ni Venice dahilan para kiligin si Rain. Nagjujugjuga na pala kayo eh. May possibility talaga na pregi ka. Wait, kukuha ko ng pregnancy test tapos gamitin mo. Saad ni Rain bago ito tumayo at pumasok sa kwarto niya. Maya-maya lang ay lumabas na ito, dala-dala ang isang box ng pregnancy test. Isang box? Teka, bakit nga pala meron ka niyan? Taas kilay na tanong ni Venice sa kaibigan. Napanguso naman si Rain bago niya sinagot ang tanong ni Venice. Nagjujugjugan din kami ng BF ko, kaya minsan nag-overthink ako kapag delay ako. That's why bumili ako ng maraming pregnancy test. Tsaka in case may manghingi, may maibibigay ako. Saad ni Rain bago niya inabutan ng dalawa si Venice. Teka, bakit dalawa? Hindi pa ba sapat ang isa? Mas okay kapag dalawa. Baka kasi mag one line lang yung isa tapos yung isa ay two line. Sumunod ka sa akin, nandito ang banyo. Saad ni Rain at sumunod naman sa kanya si Venice. Kaagad namang ginamit ni Venice ang pregnancy test. Medyo kinakabahan si Venice sa magiging resulta pero lakas loob niya itong tiningnan. Laking gulat niya nang makita niya na 2 linya parehas ang lumabas doon sa pregnancy test. Tulala pa rin siya nang lumabas siya sa banyo. Anong result? Bungad ni Rain nang makalabas si Venice sa banyo. Buntis ako. Maikling saad ni Venice dahilan para mapasigaw sa tuwa si Rain. OMG Besh! Magkakaroon na ng kapatid si Cheska. Sigurado kong matutuwa si Chase at Cheska niyan. Masayang saad ni Rain. Dahil doon ay gumaan ang pakiramdam ni Venice. Bigla kasi siyang napaisip na baka ayaw pang magkaanak ni Chase. 9:00 na ng gabi, umuwi si Venice sa mansyon ni Chase. Hawak-hawak niya ang 2 pregnancy test ngayon at excited na siyang ibalita kay Chase ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Ano kayang magiging reaksyon ni Chase kapag nalaman niyang magkakaanak na kami? Masayang tanong ni Venice sa sarili niya. Papasok na sana siya sa pinto nang mapatigil siya dahil narinig niyang may nag-uusap. Nagtaka naman si Venice nang dahil dito. Gabi na? May bisita pa rin si Chase? Nagtatakang tanong niya sa sarili bago niya pinakinggan ang usapan. Hindi ako makapaniwalang napaibig mong babae yun, kuya. Since nakuha mo ng loob ni Venice, bakit hindi mo pa itaka si Cheska? Tanong ng isang pamilyar na boses dahilan para makuha nito ang atensyon ni Venice. Kuya, si Chanty Charles ba ang kausap ni Chase? Tanong ni Venice sa sarili niya. Oo nga kuya. Sigurado naman akong walang magiging laban si Venice kapag nagsampa siya ng kaso dahil ikaw ang tunay na ama ni Cheska. Saad naman ni Chanty dahilan para mapako si Venice sa kinatatayuan niya. Si Chase? Ang ama ni Cheska? Paano nangyari yun? Hindi makapaniwalang saad ni Venice sa sarili niya habang patuloy na nakikinig sa usapan nila Chase. Yeah, and I must say kuya, ang galing na naisip mong plano Paibigan si Venice para mabawi mo yung anak mo. Huli na nang mapagtanto ni Venice na tumutulo na pala ang mga luha niya. Hindi siya makapaniwalang ang pagmamahalan nila ay isang kasinungalingan lang. Bakit naging ganito? Lahat pa ng ipinakita niya sa akin ay pagpapanggap lang. Hindi niya man lang ba ako minahal kahit konti? Kasinungalingan lang ba talagang lahat? Lumuluhang saad ni Venice sa sarili. Hindi siya makapaniwalang nagawa sa kanya ni Chase ang mga ito. Si Chase ang unang lalaki na minahal niya. Inakala niya rin na si Chase na ang lalaking makakasama niya habang buhay. Punta tayong bar para makapag-enjoy naman tayo. Pag-aaya ni Charles. Pumayag naman si Chase kaya nagtago muna si Venice sa isang gilid nung lumabas sila. Balak mo palang agawin si Cheska. Ang batang pinalaki ko nung mga araw na wala kayo. Hindi ako makapaniwalang gagamitin mo lang pala ako para lang agawin sa akin ng
Isang naging dahilan ko bakit ako buhay pa sa mundong ito. Minahal kita ng sobra-sobra, Chase. Lumuluhang saad ni Venice bago siya pumasok sa loob ng mansyon nang makaalis na sila Chase. Sa kwarto kung saan natutulog si Cheska, nagtungo si Venice. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Venice dahil sa sakit na nararamdaman niya. Paano ba yan, anak? Ginagamit lang pala tayo ng ama mo para mapalapit kay Cheska. Aniya habang nakahawak siya sa tiyan niya. Ginising na ni Venice si Cheska at nag-impake na sila ng gamit. Nagtataka si Cheska pero hindi na siya nagtanong. Sapat ng ebidensya kay Cheska ang umiiyak niyang ina na may ginawang kasalanan si Chase. Kitang-kita niya ang sakit na nararamdaman ng ina niya sa bawat pagluha nito. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat kapag nakaalis na tayo dito, anak. Saad ni Venice bago niya hinalikan si Cheska sa noo. Tumango naman si Cheska at lumabas na sila sa mansyon ni Chase at walang nakapansin dahil tulog na ang lahat ng mga maid. Nagbiyahe silang dalawa papuntang Laguna upang doon muna manirahan. May sapat na pera si Venice pang renta ng bahay dahil sa mga sahod niya. Gabi-gabing umiiyak si Venice dahilan para mag-alala na si Cheska. Nilapitan ni Cheska sa Venice habang umiiyak ito. Mama, bakit ka po umiiyak? May problema po ba? Tanong ni Cheska bago nagpunas ng luha ni Venice. Pasensya na, anak. Kung palagi na lang ganito si Mama. Sobrang sakit kasi eh. Umiiyak na saad ni Venice. Mama, handa ka na po bang sabihin sa akin kung bakit tayo umalis? Tanong ni Cheska. Napabuntong hininga na lang si Venice bago siya nagsimulang magkwento. Doon niya ikinuwento kay Cheska kung paano niya nakita si Cheska sa kakahuyan. Ibig sabihin, hindi niyo po ako tunay na anak? Maluhaluhang tanong ni Cheska kay Venice. Hindi totoo yan, anak. Anak kita. At walang magbabago doon. Hindi man tayo magkadugo, pero akong mama mo. Lumuluhang saad ni Venice bago siya niyakap ni Cheska. Anak ka ni Chase sa ex-girlfriend niya na matagal nang wala sa mundong ito. Itinago ka ng tunay mong ina noon at iniwan sa kakahuyan. Pagkukwento ni Venice sa anak niya. Akala ko, mahal ako ni Chase pero ginagamit niya lang ako para mapalapit sa'yo. Gusto kanyang agawin sa akin kaya naman itinakas kita nung gabing yun. Sobrang halaga mo sa akin at hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Sana mapatawad mo ako kahit itinago ko sa iyong lahat. Hindi na rin napigilan ni Cheska ang sarili niya at umiyak na rin ito. Bigla siyang nakaramdam ng galit kay Chase dahil sa ginawa nito kay Venice. Okay lang po, Mama. Kahit kayo lang po ang magulang ko, ay okay lang sa akin. Saad ni Cheska na nagpangiti kay Venice. Kaagad namang hinawakan ni Venice ang kamay ni Cheska at inilagay ito sa tiyan niya. Bakit po, Mama? Nagtatakang tanong ni Cheska habang nakahawak siya sa tiyan ni Venice. Anak, alam mo ba? Magkakaroon ka na ng bunsong kapatid. Masayang saad ni Venice na nagpangiti kay Cheska. Talaga po? Si Tito Chase din po ba ang papa ng magiging baby mo po? Tanong ni Cheska. Napabuntong hininga naman si Venice bago siya tumango at pilit na ngumiti. Okay lang po yan, Mama. Tutulungan po kitang palakihin ang magiging kapatid ko po. Palagi lang po akong nandito, Mama, para suportahan at samahan ka. Malambing na saad ni Cheska bago niya niyakap ang ina. Mahal na mahal kita, Mama. Saad ni Cheska dahilan para maluha si Venice. Sobrang saya niya dahil naintindihan ng anak niya ang nararamdaman niya. Mahal na mahal rin kita, anak ko. Bago niya hinalikan ang noo ni Cheska. Masaya na silang dalawa kahit sila lang ang magkasama mamuhay. Sa kabilang banda naman ay hindi na alam ni Chase ang gagawin niya. Napagtanto niya na kaya siya iniwan ni Venice ay dahil sa nalaman na nito ang mga plano niya. Nung una, akala niya kaya siya hindi mapakali dahil kasama ni Venice ang anak niya. Pero habang tumatagal ay nangungulila siya sa presensya ni Venice. Venice, handa ng pagkain.
Saad ni Chase habang nag-aayos siya ng lamesa. Kuya, wala na si Venice dito. 3 months na simula nung umalis siya. Saad ni Shanti dahilan para mainis at malungkot at the same time si Chase. Kainis. Inis na saad nito bago nag-walk out sa may kusina. Venice, bumili ako ng mga prutas. Kuya, ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wala na nga si Venice? Nag-aalalang saad ni Charles dahil parang nababaliw na ang kuya nila. Pesteng buhay to! Galit na saad ni Chase bago niya inihagis kay Charles yung basket ng prutas. Venice, nakauwi na ako. Saad ni Chase nang makauwi siya sa mansyon. Kuya, itigil mo na ang kalokohang to. Wala na si Venice dito, kuya. At wala ka ng choice kung hindi tanggapin yun. Saad ni Charles habang nag-aalala na sila ni Shanti. I hate my life! I can't take it anymore. I need to see her. Galit na sigaw ni Chase bago niya binato yung vase na nahawakan niya dahilan para matakot sa kanya ang dalawa niyang kapatid. He's getting crazy, Charles. We need to do something or he'll end up in the asylum. Nag-aalalang saad ni Shanti at sumang-ayon naman si Charles. We need to find Venice. ASAP. Saad ni Charles bago sila lumabas ng mansyon. Makalipas ang 2 buwan ay naging maayos na ang pamumuhay nila Venice at Cheska sa Laguna. 5 buwan na ang tiyan ni Venice kaya naman excited na silang malaman ang gender ng baby nito. Kasalukuyang namimili si Venice sa isang grocery store kasama ang kapatid ni Rain na si Raven. Bumibili sila ng mga pagkain na lulutuin nila dahil may swimming sila sa isang araw. Nakakuha na ako ng mga karne at iba pang ingredients na kakailanganin. Nakakuha na rin ako ng mga chichirya. May iba pa ba tayong bibilhin? Tanong ni Raven kay Venice. Oo, ubus na kasi lotion ko sa tiyan. Teka, kukuha lang ako sandali doon. Tsaka, kailangan nga rin pala natin ng ice cream kaya kumuha ka na. Nakangiting saad ni Venice bago siya nagtungo sa may lotion section. Napakunot naman ang noon ni Venice nang makita niyang wala na ang lotion na gusto niya. Ubus na? Wala na kaya silang stock? Nakangusong tanong ni Venice sa sarili niya bago siya naglakad. Pero hindi pa man siya nakakapaglakad ng malayo nang mahagip ng paningin niya ang isang pamilyar na lalaki. Dahilan para maiga ang dugo niya sa mukha. Hindi. Hindi to pwede. Anong ginagawa niya dito? Kailangan ko nang umalis. Kinakabahang saad ni Venice sa sarili niya bago siya dumaan sa kabilang daan dahil nakakasalubong na niya si Chase kapag hindi siya lumiko. Kailangan na nating umalis. Nandito si Chase. Baka makita niya ako. Saad ni Venice kay Raven. Bakit siya nandito? Teka, isuot mo itong sombrero at aalis na tayo. Saad ni Raven bago sila nagtungo sa may counter at nagbayad na sila. Nagmamadali silang lumabas sa grocery store. Napahinga naman ng maluwag si Venice dahil mukhang hindi sila nakita ni Chase. Pero yun lang ang akala niya. Hindi alam ni Venice na nakita siya ni Chase. Tama ang sabi ni Colleen. Nandito si Venice. Nakangising saad ni Chase bago siya sumakay sa kotse. Sundan mo. Utos ni Chase kay Charles. Sinunod naman ni Charles ang kuya niya. Sinundan nila si Venice hanggang sa makarating ito sa bahay niya. Napangisi naman si Chase dahil alam na niya kung saan nakatira si Venice pero nawala ang ngisi niya nang makita niyang ngumiti si Venice doon sa kasamang lalaki nito. Kaagad na binunot ni Chase ang baril sa kanyang tagiliran at akmang ipuputok na niya ito nang pigilan siya ni Charles. Sisiraan ka na ba ng bait, kuya? Alam kong kinakain ka na ng selos ngayon. Pero kumalma ka. Baka hindi ka balikan ni Venice kapag binaril mo yung kasama niya. Pagpapakalma ni Charles sa kapatid niya. Kumalma naman si Chase bago ito sumandal sa may sandalan. He better stay away from Venice kung ayaw niyang mawala sa mundong to. Inis na saad ni Chase. Ang laki na ng tiyan niya. Our baby is getting bigger. I can't wait to be with them. Saad ni Chase dahilan para magtaka si Charles. Sigurado ka bang ikaw ang ama nun? Tanong ni Charles. Oo naman. 5 buwan na ang tiyan niya ngayon. Tsaka nung umalis siya, ay may nakita akong pregnancy test sa gilid ng kama ni Cheska. Nakangising saad ni Chase.
Simula nung araw na yon ay palagi nang nasa Laguna si Chase. Palagi niyang pinagmamasdan mula sa malayo si Venice. Nung una ay makita niya lang si Venice ay okay na sa kanya. Pero habang tumatagal ay gusto na niyang mayakap, mahalikan at makasama si Venice. Kaya hanggang sa isang araw ay napagpasyahan niyang puntahan si Venice sa bahay nito. Solo lang si Venice sa bahay ng mga oras na yon dahil si Cheska ay isinama ni Ray na pumunta sa isang amusement park. Bale, kinabukasan na ang uwi ni Cheska at panatag naman ang loob ni Venice dahil si Ray naman ang kasama ng anak niya. Kasalukuyang nagpapahid ng lotion si Venice sa tiyan niya nang may kumatok sa pinto ng bahay niya. Kaagad naman siyang tumayo at pagbuksan yon. Nang buksan ni Venice ang pinto ay para siyang nakakita ng multo. Hindi siya makagalaw sa sobrang gulat. Paano niya nalaman na ditong bahay ko? Anong dapat kong gawin? Sasaraduhan ko ba siya ng pinto? Tanong ni Venice sa sarili niya. Good evening, Venice. Good evening din, baby. Nakangiting pagbati ni Chase bago niya hinawakan ang tiyan ni Venice. Nagdala ko ng prutas. Kainin mo para healthy kayo ng anak natin. Parang nakuryente si Venice nang sabihin ni Chase ang salitang anak natin. Bakit ka nandito? Nauutal na tanong ni Venice bago siya niyakap ni Chase. I'm here to see you. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na lapitan ka. I miss you so much, Venice. Saad ni Chase bago niya hinawakan ang pisngi ni Venice. Kaagad naman siyang itinulak ni Venice at lumayo ito sa kanya. Kung balak mong kuhanin sa akin si Cheska, huwag mo nang subukan. Pagbabanta ni Venice dahilan para mapabuntong hininga si Chase. Wala akong balak na ilayo sa'yo si Cheska. Tsaka, ikaw talagang pinunta ko dito. Nakangiting aniya pero hindi siya pinaniniwalaan ni Venice. Pwede bang pumasok? Tanong ni Chase. Bawal! Umuwi ka na lang! Inis na saad ni Venice at akmang sasaraduhan na sana niya ng pinto si Chase nang pigilan siya nito. Paano ko uuwi? Ang layo pa ng Manila. Pagpapaawa ni Chase. Hindi ko problema yon. Sige na, Venice. Wala akong matutulugan dito. Gusto mo bang sa labas ako matulog? Pagsisinungaling ni Chase. Sinasabi niya lang yon para magpaawa kay Venice. Dahil ang totoo ay bumili siya ng bahay na medyo malapit kila Venice. Ayaw papasukin ni Venice si Chase sa bahay niya pero wala siyang choice. Pinapasok niya si Chase sa loob ng bahay at naupo ito sa sofa. Hindi porket pinapasok kita sa bahay ko ay bumalik ng tiwala ko. Bukas na bukas, umalis ka na rin kaagad. Malamig na saad ni Venice dahilan para kumirot ang puso ni Chase. Pilit namang ngumiti si Chase bago siya napayuko. Ouch. I know, I deserve this, but it really hurts. Kung kakailanganin na, ligawan ko siya para maging kami ulit. Gagawin ko. Saad ni Chase sa sarili niya bago niya pinagmamasdan si Venice. Kasalukuyan itong nakatalikod kay Chase habang nagpapahid ng lotion sa tiyan. Alam niyo na ba ang gender ni baby? Pagsisimula ni Chase sa usapan. Hindi pa. Next week pang schedule ang check-up ko. Sagot ni Venice sa tanong ni Chase. I'm sorry. Saad ni Chase dahilan para mapatigil si Venice sa ginagawa niya. Para saan? Doon ba sa part na pinaasa mo ko na mahal mo ko? O doon sa pagtatangka mong agawin sa akin si Cheska? Tanong ni Venice bago niya sinalubong ang titig ni Chase. Both. I didn't mean to hurt you, Venice. Malungkot na saad ni Chase dahilan para mapairap si Venice. You didn't mean? Nagloloko ka ba? Sobrang linaw ng pagkakarinig ko sa usapan niyo ng mga kapatid mo, Chase. Rinig na rinig ko na ginamit mo lang ako para makuha mo si Cheska. Hindi mo naman kailangan gawin yon, Chase. Kung sinabi mo na lang sa akin na anak mo si Cheska, ay hindi ko naman siya ipagdadamot sa iyo dahil anak mo siya. Sa mga oras na ito ay lumalabas na ang pagiging emosyonal ni Venice. Hanggang ngayon ay kinikimkim niya pa rin ang sakit na nararamdaman niya dahil sa ginawa ni Chase. Yeah, it all started like that, Venice. But I unexpectedly fall in love with you. At first, I thought I could fool you, but before I knew it, I'm already falling in love with you. It hurts me so much when you left me, Venice. Seryosong saad ni Chase bago siya lumapit kay Venice.
Napagpasyahan na ni Chase na umamin kay Venice dahil hindi na niya kaya pang mapalayo sa babaeng minamahal niya. Akala ko, wala na akong ibang mamahalin since nung namatay si Leia. Pero bigla kitang nakilala. At first, I was annoyed at you because you slapped me. Pero nag-e-enjoy ako tuwing kasama kita. Dagdag pa ni Chase bago niya sinubukang hawakan ng kamay ni Venice. Pero hindi siya hinayaan ni Venice at lumayo ito kay Chase. Hindi mo na kailangang pagpagaanin ang loob ko, Chase. Hahayaan kitang makasama si Cheska, pati na rin ang sanggol na ito. Pero hindi na tayo pwede. Saad ni Venice dahilan para maramdaman ni Chase ang sakit na nararamdaman noon ni Venice. Hindi niya sinadyang saktan si Venice at nagsisisi siya sa nagawa niya, pero mukhang wala na nga talagang pag-asa. Wala na ba talaga, Venice? I really regretted what I did to you. Mahal na mahal kita, Venice. So please, give me second chance. Pagmamakaawa niya kay Venice bago siya lumuhod sa harapan nito. What are you doing, Chase? Tumayo ka nga! Inis na saad ni Venice pero parang walang narinig si Chase. Please, Venice, I'm begging you. I can't live without you. Mababaliw na ako kapag hindi pa tayo naging maayos. Halata sa boses ni Chase na seryoso talaga siya pero buo na ang desisyon ni Venice. I'm sorry, Chase, pero hindi na talaga. Saad ni Venice dahilan para maiyak si Chase. No, please, Venice. Kahit isa na lang, promise. I'll be better. Muling saad ni Chase pero umiling na lang si Venice. Pilit na napangiti si Chase bago siya tumayo. Oh, okay. I'll respect your decision, Venice. Just remember that I will always love you and I won't ever open my heart for someone else. Nakangiting saad ni Chase bago tumutulo ang luha niya. Matulog ka na. Matutulog na ako. Pag-iiba ni Venice sa usapan bago siya tumayo at umalis. Naiwan si Chase mag-isa sa may sala. Doon niya itinuloy ang pag-iyak. Parang nawala na ng gana si Chase sa buhay niya dahil sa mga nangyari. Halos 5 oras walang tigil ang pag-iyak ni Chase. Hindi niya alam kung papaano niya paggagaanin ang loob niya. Hindi niya matanggap na wala ng pag-asang mahalin siya ng babaeng minamahal niya. Sakit, bigati at lungkot ang nararamdaman ni Chase ngayon. Kasalukuyang 3:00 na ng madaling araw nang mapagpasyahan na ni Chase na matulog. Pero bago yun ay gusto niya munang halikan si Venice kaya naman nagtungo siya sa kwarto nito. Payapang natutulog si Venice at nilapitan ito ni Chase. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga bago niya ito hinalikan sa noo. Good night, Venice. I love you. Bulong ni Chase kahit alam niyang hindi siya maririnig ni Venice dahil tulog na ito. Nang mahalikan na ni Chase si Venice ay bumalik na siya sa sala at natulog. Talaga? Pwede akong sumama? Masayang saad ni Chase habang kausap niya si Venice mula sa cellphone. Oo, oras na siguro para mag-sorry ka sa anak mo. Tsaka, ang konti lang namin dito. Saad ni Venice, kaagad namang nagbihis si Chase at nagpunta sa resort kung saan sila magsiswimming. Nagdala siya ng mga pagkain at prutas doon na pwede nilang makain. Salamat sa pag-imbita sa akin. Pagpapasalamat ni Chase kay Venice habang nakatingin naman sa kanya si Cheska. Wala yun. Makipag-ayos ka na kay Cheska at sana mag-enjoy ka rin ngayon. Saad ni Venice habang naglalakad sila papasok sa resort. Maayos naman ang paliligo nila doon sa resort. Nag-e-enjoy sila at maraming pagkain pero hindi mapakali si Chase. Tito Raven, gusto ko po pumunta doon sa may malalim. Masayang saad ni Cheska. Maraming tao na ang nagsiswimming kaya naman naligo na rin sila. Baka malunod ka dun, Cheska. Eto, gumamit ka ng timbulan at sasamahan kita. Saad naman ni Raven bago niya sinamahan si Cheska. Mukhang sobrang saya ni Cheska habang kasama niya si Raven kaya naman nagselo si Chase. Nilalabanan ni Chase ang emosyon niya dahil baka maiyak siya. Okay ka lang ba? Tanong ni Rain kay Chase bago niya ito inabutan ng juice. Oo, okay lang ako. Pagsisinungaling ni Chase bago siya umupo sa may upuan. Raven, tikman mo tong inihaw na barbecue kung masarap ba.
Pag-aalok ni Venice bago niya sinubuan si Raven. Masarap. Aniya, dahilan para mapangiti si Venice. Ramdam na ramdam ni Chase ang selos dahil doon. Doon niya rin naisip na hindi na muling mangyayari ang mga ganitong bagay sa kanya. Buong maghapon niyang pinapanood na masaya ang babaeng minamahal niya pati na rin ang anak niya habang kasama si Raven. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na masaktan at magselos hanggang sa hindi na niya ito kinaya. Nagpaalam muna si Chase sa kanila at nagtungo ito sa may garden ng resort. Saan pupunta yun? Dito nagbanyo Nagtatakang tanong ni Venice sa kaibigan niya. Maniwala ka man o hindi, pero umiiyak na yun ngayon. Kanina pa nagpipigil si Chase simula ng umaga. Pagpapaliwanag ni Rain. Hindi ko inaasahan na may ganito palang side si boss. Seloso palang lalaking yun. Natatawang saad ni Rain kaya naman napaisip si Venice. Halos kalahating oras na ang nakalipas simula nang umalis si Chase at hindi pa rin ito bumabalik. Dahil doon ay nag-alala si Venice kaya pinuntahan niya kung saan nagtungo si Chase. Naabutan niya si Chase sa garden na nakaupo sa isang sulok habang nakayuko ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Venice dahilan para mabalik sa wisyo si Chase. Nagpunas naman kaagad siya ng luha bago tumayo at pilit na ngumiti. Sorry, natagalan ako. Tara, bumalik na tayo. Pag-iiba ni Chase sa usapan. Okay ka lang ba? Tanong ni Venice kay Chase. Pilit na ngumiti si Chase pero hindi niya napigilan ang sarili niya na maluha. Oo, okay lang ako. Tara, bumalik na tayo. Pag-aaya niya habang patuloy pa rin ang pagluha niya. Sorry, napuwing ako. Pagsisinungaling ni Chase bago sila bumalik sa may cottage nila. Hanggang sa matapos ang swimming nila ay puro selos ang nararamdaman ni Chase. Gusto niyang makausap si Cheska pero palagi itong nakasama kay Raven. Kaya ang ending ay hindi man lang nakausap ni Chase si Cheska. Naunang umuwi sila Rain at Raven kaya naman sila Chase, Venice at Cheska na lang ang magkakasama. Ihahatid ko na kayong dalawa, saad ni Chase habang nagmamaneho siya. Tahimik ang buong biyahe at walang nagbalak na magsalita. Halos kalahating oras ang biyahe at nang makarating sila sa bahay nila Venice ay tulog na si Cheska. Napata siguro siya. Saad ni Venice, binuhat ni Chase ang anak niya at ipinasok ito sa loob ng bahay ni Venice. Sarap ng tulog ni Cheska. Mukhang buong hapon siya masaya. Saad ni Chase bago pekeng ngumiti. Napansin naman ito ni Venice kaya nagsalita siya. Gusto mo muna bang magkape bago ka umalis? Pag-aalok ni Venice at pumayag naman si Chase. Ipinagtimpla ni Venice si Chase ng kape at naupo sila sa may sala. Mukhang kaya niya kayong pasayahin ni Cheska. Congratulations. Saad ni Chase dahilan para magtaka si Venice. Ha? Pinagsasabi mo, Chase? Nagtatakang tanong ni Venice kay Chase. Mukhang siya na ang gusto ni Cheska na maging papa. Tsaka mukhang gusto mo na rin siya. Congratulations. Sana alagaan niya kayong tatlo. Sana mahalin ka niya. Saad ni Chase dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Venice. Heto na naman tayo sa walang katapusang pag-a-assume ng lalaking to. Don't tell me akala niya nililigawan ako ni Raven. Kaki, may jowa na yun no? Saad ni Venice sa sarili niya. Masaya ako para sa inyo. Pero kahit na magkarelasyon na kayo ni Raven, payagan mo pa rin akong bisitahin ang mga anak ko ha? Kahit na galit sa akin si Cheska, mabawi pa rin ako sa kanya. Nauutal na saad ni Chase. Hindi niya napansin na tumutulo na pala ang luha niya habang nag-aalalang nakatingin sa kanya si Venice. Sobra yung selos na nararamdaman ko kanina, Venice. Pero sino nga naman ba ako para magselos? Wala naman akong karapatan pero ang sakit talaga. Ang sakit na makita yung babaeng minamahal mo, pati na rin yung anak mo na masaya sa piling ng iba. Para akong sinasaksak ng maraming beses. Pagkukwento ni Chase bago siya pilit ng umiti kay Venice. Pero okay lang. Kaya ko pa namang magtiis saka wala akong karapatan kaya wala akong magagawa.
Sabi ni Chase bago siya nagpunas ng luha. Ito ang unang beses na nakita ni Venice ang side na ganito ni Chase. Bigla siyang naawa kaya naman niyakap niya si Chase. Doon ibinuhos ni Chase ang luha niya at patuloy siyang umiyak ng umiyak. Doon na-realize ni Venice na kahit anong gawin niya ay si Chase pa rin talaga ang nilalaman ng puso niya. Mahal niya pa rin si Chase kaya naman hindi niya kayang makita na nasasaktan ito. Hinayaan lang siya ni Venice na umiyak hanggang sa humiga na si Chase sa may sofa at nakatulog. Hinihimas ni Venice ang buhok ni Chase habang natutulog ito. Habang natutulog si Chase ay napaisip si Venice. Hindi niya kaya na nakikitang nasasaktan si Chase. Habang nag-iisip siya ay biglang may nagsalita. Mama, Pagtawag ni Cheska sa mama niya. narinig mo ba lahat ng sinabi ng papa mo? Bakit hindi mo na lang pinating papa mo kanina? Tanong ni Venice sa anak niya. Galit po ako sa kanya eh. Pero ngayon po, alam ko ng reason kung bakit niya ginawa yun. Gusto ko pong mag-sorry kay papa. Saad ni Cheska bago siya lumapit kay Venice at yumakap. Umiyak siya kaya naman napaluha na lang rin si Venice. Matulog ka na anak. Bukas mo kausapin ng papa mo at mag-sorry ka. Saad ni Venice at tumango naman si Cheska bago ito pumasok sa kwarto niya. Kinumutan ni Venice si Chase bago ito bumalik sa kwarto niya at natulog. Nagising si Chase nang maramdaman niyang may tumatapik sa kanya. Kaagad naman siyang nagmulat ng mata at ang una niyang nakita ay ang mukha ni Cheska. Good morning, Papa. Breakfast is ready na po kaya gumising na po kayo. Nakangiting bati ni Cheska dahilan para mapangiti si Chase. Ito ang unang beses na tinawag ako ni Cheska ng papa. Ang sarap pala sa pakiramdam. Masayang saad ni Chase sa sarili niya. Good morning anak. Nakangiting saad ni Chase sa anak niya. Akala niya nananaginip lang siya nung una pero totoo pala yon. Kaagad naman siyang bumangon at nagtungo sila ni Cheska sa may kusina. Doon nila naabutan na naghahanda si Venice ng breakfast. Good morning. Pagbati ni Venice kay Chase bago ito naupo sa may upuan. Good morning din. Nakangiting saad ni Chase bago sila nagsimulang kumain. Habang kumakain sila ay nagsalita si Cheska. Nagsorry siya kay Chase at pinatawad naman siya ni Chase. Napangiti naman si Venice dahil maayos na rin sa wakas ang mag-ama. It's your turn na, Mama. Diba sabi mo po, bibigyan mo ng second chance si Papa? Nakangising saad ni Cheska dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Chase. Seryoso? Totoo ba yun, Venice? Masayang saad ni Chase habang nakatingin siya kay Venice. Punong-puno ng pag-asa ang mga mata ni Chase nang marinig niya ang katagang second chance. Totoo ba yun, Venice? Sabihin mo sa akin. Muling saad ni Chase. Ang hilig mo talagang magbibigay ng spoiler, anak. Mamaya ko pang gabi sasabihin kay Chase ang tungkol dyan eh. Saad ni Venice sa anak, kaya naman napanguso na lang si Cheska. Hala, sorry po, Mama. Nakangusong saad ni Cheska. Totoo nga. Sagutin mo yung tanong ko, please. Pagmamakaawa ni Chase na parang bata kaya naman bumigay na lang si Venice. Oo. Pero kapag sinaktan mo ulit ako, hindi mo na makikita ang mga anak mo. Pagbabanta ni Venice dahilan para matawa si Chase. Never again. Thank you so much, Venice. I promise, I'll do everything for you and I will love you forever. Masayang saad ni Chase bago niya niyakap si Venice. Oh, bakit ka na naman umiiyak? Tanong ni Venice bago siya hinalikan ni Chase sa labi. I love you, Venice. Malambing na saad ni Chase. I love you too, Chase. Saad naman ni Venice bago ulit sila maghalikan. Oh, kissing scene! I need to close my eyes. Saad ni Cheska bago ito nagtaklob ng mata dahilan para matawa si Venice at Chase. Yan ang mga pangyayari 2 taon na ang nakalipas. Kasal na ngayon sila Venice at Chase at lalaki ang naging anak nila. Pinangalanan nila itong Calvin. Maayos na silang nakatira sa mansyon ni Chase at naninirahan.
Simula nung magkaayos sila Venice at Chase, ay napagpasyahan na ni Chase na magpakasal sila once manganak si Venice. Pumayag naman si Venice at Chaska at ikinasal na nga sila. Kasalukuyang naglilinis si Venice ng sala nang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Good afternoon, my love. Malambing na saad ni Chase. Nandito ka na pala, love? Gusto mo bang magmerienda? Tanong ni Venice. Oo, pero gusto ko ikaw ang kakainin ko. Nakangising Anya dahilan para mamula si Venice. Ano ka ba naman, love? Puro kakalokohan. Baka marinig ka ni Cheska. Natatawang saad ni Venice habang nilalambing siya ng asawa niya. Okay lang yan, mahal. Kailangan na ata nating gumawa ng baby number 3 para 3 na silang magkakapatid. Sabi nga nila, the more, the merrier. Palusot mo lang yan, Chase. Alam kong gusto mo lang umisa. Taas kilay na saad ni Venice dahilan para mapanguso si Chase. Grabe naman, love. Aniya na para bang nagtatampo siya kay Venice. Kumustang trabaho? Tanong ni Venice sa asawa niya bago sila naupo sa may sofa. Okay naman, love. Medyo nakakapagod lang. Ikaw, kumusta kayo dito? Tanong ni Chase pabalik sa asawa niya. Okay naman kami dito at masaya. Nga pala, malapit ang second birthday ni Calvin. Anong balak mong iregalo sa kanya? Tanong ni Venice. New baby para maging kuya na siya. Pangaasar ni Chase dahilan para mapasimangot si Venice. Yung maayos naman, mahal. Seryosong saad ni Venice. Yun lang naisip ko Tsaka gusto ko 12 anak natin, love. Saad ni Chase dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Venice. 12? Seryoso bang lalaking to? Ang dami naman nun masyado. Baka hindi ko kayanin. Gulat na saad ni Venice sa sarili niya. Sige ba? Basta, ikaw ang iire at magluluwal sa kanila Ang hirap-hirap kaya mga anak tapos gusto mo 12? Sira ulo ka ba? Saad ni Venice dahilan para matahimik si Chase. Love naman, di mabiro. Joke lang Pero masaya siguro kung 12 anak natin, no? Para may buong team na tayong basketball. Natatawang saad ni Chase. Sobrang saya ko, Venice. Hanggang ngayon, sobrang thankful pa rin ako kay Lord. Biglang saad ni Chase dahilan para magtaka si Venice. Ang random naman itong lalaking to. Natatawang saad ni Venice sa sarili niya bago siya nagsalita. Bakit naman? Tanong ni Venice. Hinawakan ni Chase ang kamay niya bago hinalikan. Thank you dahil binigyan mo pa ako ng second chance. Thank you rin dahil pinatawad mo ako at binigyan mo ulit ako ng pagkakataong mahalin ka. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Masayang aniya bago niya niyakap si Venice. Napangiti naman si Venice dahil sa sinabi ng asawa niya. Hindi siya nagsisi na binigyan niya ng ikalawang pagkakataon si Chase. Kagaya ng pangako ni Chase ay hindi na niya sinaktan pa si Venice at minahal niya ito ng sobra-sobra. Pinahalagahan niya si Venice at inalagaan. I love you. Sabay na saad nila. Natawa silang dalawa parehas bago sila naghalikan. Nagkaroon man sila ng problema at umabot sa punto na nawalan sila ng pag-asa.